Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 15. Ngayon ay Huwebes Santo at sa gabi ng araw na ito ay ipagdiriwang ang huling hapunan at nakapaloob sa maraming banal na misa ay ang paghuhugas ng mga paa. Ito rin ang simula ng tinatawag nating Triduo ng Paskwa. Simula sa gabi ng Huwebes Santo hanggang sa bihilya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Sabado ng gabi. Kaya nga ang ebanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa bisperas ng Paskwa, kung saan ay nagdiwang si Jesucristo ng huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. At noon ay alam na ni Jesucristo na ibinigay na sa kanya ng kanyang Ama ang buong kapangyarihan. At alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sinabi niya, "Panginoon, kayo pa ba ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Ngunit tumanggi si Pedro. Ayaw niyang pahugasan ang kanyang mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, "Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin." At dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." At sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y nalinis na." Napakagandang tagpo. Ang isang makapangyarihang Diyos ay hinubad ang kanyang karangalan, kung paanong hinubad ni Jesucristo ang kanyang balabal. Yumuko at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. At kung ating pagninilayan, ano ba ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito ay ang totoong pag-ibig. Isang pag-ibig na walang kondisyon. Sapagkat ang paa ang pinakamababang bahagi ng katawan ng tao. Kaya nga, ang paa ang nagdadala ng bigat. Ang paa ang sa palagi ay nakakaramdam ng kapaguran. Ganon din, ang paa ay ang bahagi ng katawan ng tao na pinakamalapit sa lupa. At sa makatuwid, ang paa ang naituturing na pinakamarumi sa lahat ng bahagi ng katawan ng tao. At ang paa rin, sapagkat ito ay malapit sa lupa, ang paa rin ang mas lantad o mas naroon sa kalagayan na maaaring masaktan at masugatan. At ito ang hinugasan ni Jesucristo, ang paa. Sa ibang tradisyon, sinabi pang hinalikan niya ang mga paang ito. Kung ating pag-iisipan, paano natin iuugnay ang paghuhugas ng mga paa at paghalik sa mga ito sa pag-ibig ng Diyos? Sinabi rito ni Pedro, "Huwag mo kong hugasan." Ngunit sabi ni Jesus, "Kailangan kitang hugasan. Kailangan kong hugasan ang mga paa mo upang maging bahagi kita." Ang ibig sabihin, sa ebanghelyong ito, ang mga paa ay sumisimbolo sa buong katauhan. At sinabi nga natin, kung ang paa ay ang pinakamababa sa lahat, maaari nating sabihin na si Jesucristo ay yumuko dahil sa kanyang dakilang pag-ibig
sa pinakamababang kalagayan ng tao. Sinabi nga natin na ang paa ang nakakaramdam ng pagod. Ang paa ang laging nahihirapan. At sa ganitong sitwasyon, ang tao kapag pagod, ang tao kapag nahihirapan, ay nasa pinakamababang kalagayan ng kanyang buhay. At sinabi rin natin na ang paa ang pinakamarumi sa lahat ng mga bahagi ng katawan sapagkat ito'y malapit sa lupa. At kung ang paa ang kumakatawan sa pagkatao ng tao, ang ibig sabihin din ay yumuko si Jesucristo upang hugasan ang karumihan ng tao. Sinabi rin natin na ang paa ang pinakasugatan, ang palagiang nailalagay sa panganib. At ito rin ang niyukuan ng ating Panginoong Jesucristo, hinugasan ng mga sugat at inilayo sa panganib. Napakagandang aksyon mula sa makapangyarihang Diyos na ibinaba ang kanyang sarili upang hawakan ang pinakamababang kalagayan ng tao, upang yakapin ang pinakamaruming kalagayan ng tao, upang bigyan ng konsolasyon at paghilumin ang sugatang kalagayan ng tao. Kaya nga, ang araw na ito, ang pagdiriwang ng triduo ng Paskwa ay isang misteryo na naghahayag na ang Diyos ay bumaba sa pinakamababang lugar ng sangkatauhan, kung saan tayo mahina, kung saan tayo nanganganib, kung saan tayo marumi, kung saan tayo pagod, at kung saan tayo nahihirapan. Hinubad ni Jesucristo ang kanyang balabal sa tagpong ito kung paanong hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang maging kaisa ng sangkatauhan. Hindi lamang upang makibahagi sa karanasan ng sangkatauhan, kung hindi upang kuhanin sa kanyang sarili ang sitwasyon ng sangkatauhan at bigyan ito ng bagong liwanag. Kaya nga ang pagod, ang nalulumbay, ang marumi, ang sugatang kalagayan ng mga nilikha ng Diyos ay kailangang kunin ni Jesucristo sa kanyang katawan. Siya ang naging mababa, nawalan ng dignidad. Siya ang naging marumi. Siya ang naging sugatan upang tayong mga tao ay maiahon sa kalagayan ng mga alipin at maibalik sa pagiging anak ng Diyos. At kung ating susuriin, mahirap para sa atin na ihayag o ilantad sa iba ang totoo nating kalagayan. Nakakahiya. Nahihiya tayong ihayag at sabihin sa iba na tayo ay hinang-hinana, pagod na, nahihirapan na, nawawala na ng pag-asa. At mas lalo na nakakahiyang ilahad sa iba ang ating karumihan. At ganun din, napakahirap ibulalas ang ating mga duguang sugat sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, ang mga sugatang puso, ang mga durog na kalooban. Kadalasan, ito ay dinadalang mag-isa ng tao at walang nakakaalam. At ano ba ang dahilan bakit mahirap ihayag ang ganitong mga kalagayan? Sapagkat ang iniisip natin, ang iniisip ng mundo, kapag nalaman ng lahat na ganito ang totoo nating kalagayan, napakababa, napakarumi, puno ng sugat, ay wala nang magmamahal sa atin. Ngunit ang paghuhugas ng paa na ginawa ng ating Panginoon ay para sabihin sa atin ang katotohanan. Sa huling lugar at sa pinakamababang aspeto ng ating pagkatao ay mayroong nakakaalam at mayroong nagmamahal. Kaya nga sa araw na ito, inaanyayahan tayong totoong pagnilayan kung bakit may mga mahal na araw, kung bakit may triduo ng Paskwa. Ito ay dahil minamahal ka ng Diyos. At ipinagpatuloy ni Jesucristo ang kanyang mga sinasabi pagkatapos niyang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Sinabi niya,
Ginawa ko ito sa inyo bilang halimbawa at kailangan niyong gawin din ito sa isa't isa. Isang Diyos na kayang tanggapin ang ating kababaan, ang ating karumihan, ang ating buhay na sugatan. Isang pag-ibig na walang kondisyon at ang aksyon na ito ay isinasali ng Panginoon sa atin bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, isang katawan ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ni Jesucristo na yakapin din ang ating kapatid, ang ating kapwa, sa kanyang kalagayang mababa, sa kanyang mga karumihan, at sa kanyang mga sugat. Sapagkat dito nabubuo ang larawan ng katawan ng ating Panginoon na dala-dala ang pag-ibig mula sa langit, ang pag-ibig na walang kondisyon at walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.